Stewardship means carefully and responsibly managing something entrusted to one's care. God tasks us to manage His wonderful creation, nature, animals, all of it. But due to the struggles of our day-to-day living, we tend to lose sight of our honorable assignment as managers of His property. He entrusted us His creation, and it is inspiring to know that to this day, someone actually stands as the living proof of this task. This Christmas season, let the modern-day Noah reintroduce us to our role as stewards of God's creation. Very thankful po ako kasi ito po yung job ko na kung ano po yung passion at mahal ko po talaga yung ginagawa ko. At nakakapagpasaya po ako sa mga nanonood po sa amin. At the same time dito ko rin po kasi kinukuha yung mga pang-suporta ko sa mga alaga ko na parang pamilya ko na. I'm Raven Amante Bonifacio, I'm 22 years old. Nag-viral po ako sa social media simula nung pinost ko yung story namin ni Bray. So kasi yung pinost ko po yung picture namin from day 1 hanggang ngayon po, marami pong na-inspired, kaya marami rin nag-share. So, kasi kumbaga sa panahon kasi ngayon, hindi mo akalain na may tao pa palang kagaya ko na pwedeng mag-alaga o kayang mag-alaga ng aso kahit hindi po ganun kayaman. So na-inspired sila kasi nakita nila yung pagmamahal ko sa dogs na kahit mukhang wala nang imposibleng mabuhay, nabigyan ko pa rin siya ng chance para mabuhay siya ulit. So yung owner po ni Bray, minessage po ako na kung gusto ko ba daw i-adapt yung dog. So para sa akin, na-challenge ako. Parang gusto ko i-challenge yung sarili ko na kung kaya ko ba siya bigyan ng chance. Kaya inadapt ko po siya. Kapag may mangge yung sakit ng dogs, kasi nga lifetime disease, so parang nawalan sila ng pag-asa, kaya pinamimigay na lang po nila. Siguro mga after 2 months, na siya fully recovered na. Sobrang hirap po kasi 2 months ako straight, sa kanya lang po nakatuto kasi mas kailangan niya ako. Wala akong work noon. So, binigay ko sa kanya lahat ng attention ko, kaya gumaling rin po siya kaagad. Kasi naramdaman niya na may nagkakare po sa kanya. Lagi lang mo lang siya kausapin. Kasi ganun naman talaga yung aso sa experience ko. Kapag nararamdaman nilang may nagmamahal sa kanila, lumalaban din sila. So, lumaki po kasi ako sa broken family. So, lumaki po ako sa mama ko. Then, 5 po kami magkakapatid. So, yung father ko, meron na rin po siyang bagong asawa. Then, may anak na rin po siya. First year college siya ako ng Office Operation Management. Pero, di ba nga ngayon, magko-continue po ako ng pag-aaral. Veterinary Medicine. Kasi total, andito rin naman yung puso ko, gusto ko yung ginagawa ko. So gusto ko na lang ipagpatuloy kung ano po yung sigaw ng puso kasi gusto ko na rin makatulong sa mga dogs. Mas makatulong sa mga dogs. Kasi once na naging vet ako, mas magiging malawak yung kaalaman ko para makatulong po sa kanila. Gusto ko magkaroon ng sariling clinic. Naging animal lover po ako kasi yung father ko talaga, mahilig rin po talaga siya sa hayop. So, mga bata pa lang ako, siguro 5 years old. Yung nakwento nga ng mother ko na yung patawid po kami sa kalye. Yung miski kahit butike po, may care ako. Kasi umuulan po yun, parang gusto rin tumawid ng butike. Hawak po ako ng mom ko nun. Then, bumitaw ako, tapos kinuha ko yung butike, tapos tinawid ko rin kasabay namin. So, feeling ko, bata pa lang po talaga, 5 years old, animal lover na rin po ako.
Actually, na-inspired ako sa kanya. Na-inspired ako sa kanya sobra-sobra. Kasi yung nakita ko sa Facebook na meron siyang alagang aso na magalis, tapos marumi. Kasi hindi ko akalain na ganun yung klaseng aso pala yung inalagaan niya. Na parang askal, pag nakita mo sa kalsada, lakad-lakad lang. Kung ako sa katayuan, kung makita ko yun, dededmahin ko talaga. Pero siya, yung nalaman ko na ganun ang ginawa niya, sobrang proud na proud ako sa kanya. Kaya ngayon, may alaga akong aso ngayon. Si Bimbim. Kaya ngayon, ito 2 years old na siya, alaga ko siya super. Ako nag-inspired ako sa kanya kasi sa ganyang edad, tingnan mo, naalagaan niya, bukod sa naalagaan niya, napalaki niya, napadami niya pa sa pag-a-adapt ng aso. Sabi ko nga, sa ngayon, panahon na ito, Raven, ano ba itong ginagawa mo? Mayroon ka bang pakinabang diyan? Tanong ko pa sa kanya nga eh. Lalo sabi niya, paano ka? Inaalagaan mo mga hayop na yan, paano naman ikaw? Kung gano'n. Hindi na kumibo, umingiti na lang siya. Anong araw, pangit ng mga aso na yun. Parang mabaho. Pero sa tiyaga niya nga, napaayos niya yung aso. Una nakita ko, naglagas siya ng dahon ng bayabas. Para ilang gas lang. Ang pangit yung mga paanong aso noong araw na bagong dating. Mga ilang linggo, nakita ko ba? Wow, Raven, ang ganda ng mga paanong aso mo ah. Gumanda. Sa tiyaga, nakikita ko, lagi niyang pinapaliguan. May ventilador pa nga doon sa tabi ng kulungan eh. Napaprovide ko po yung mga pangangailangan nila kasi nag-work po ako as a performer sa Amazing Show. Then, yung mga bonus na lang, yung mga nagdo-donate, mga nagbibigay po ng foods and vitamins sila. Siguro yung gastos po, kasi nagre-range po ng 1,800 pesos yung isang sakong dog food. So, tumatagal po yun kasi kumakain sila lahat, mga 2 kilos dog food per times 2 po yun. So, 4 na kilo. So, tumatagal siya ng mga 15 days. Siguro kulang-kulang 4,000 a month po. And yung pinapakain ko po sa kanila talaga, mostly vegetables po. So, nilalagyan ko po ng ampalaya, kalabasa, carrots. Then, yung virgin coconut oil, nilalagyan ko rin po kasi nakakatulong rin yung para ma-maintain po yung ganda ng balahibo nila. Then, rice po. Then, dog food. Actually, sobrang hirap po kasi parang nagkaroon ako ng madaming anak. Kasi parang para sa sarili ko na nga lang, hindi ko nabibili. Tapos sa kanila ko na lang binibigay. Kasi sa panahon naman ngayon, kahit maliit yung budget mo, basta marunong kang mag-budget, mapagkakasya naman. Marami rin pong maraming beses rin na parang gusto ko na rin sumuko. Kasi, lalo na sa mga case nila, Bray, ni Max, parang paulit-ulit, parang alam mo yun, parang habang buhay mo silang gaganunin. Kaso pag naiisip ko na mas kailangan nila ako sa panahon ngayon na ganyan sila, parang tumatatag ako ulit na para pagandahin sila ulit. Ngayon po, aside po sa mga aso, meron din po akong 5 birds, may pagong rin po ako, tapos meron din akong 4 cats. Kahit maliit po yung lugar, wala naman din kasi sa lugar yun, nasa pagmamahal din po nasa pagmamahal ko rin naman sa kanila. Priceless po kapag once na napagaling nyo yan, hindi siya matutumbasan ng kahit anong halaga. Kasi buhay po yung nagamot. Feeling ko nga naihalin tulad ko po yung sarili ko kay Noah. Kasi di ba po may arko po siya. So dito po yung sa maliit na lugar namin o yung bahay po namin, feeling ko ito po yung sarili kong arko. Kung saan doon ko po dinadala yung mga dogs ko po, yung mga ina-adapt ko. Kasi feeling ko, parang isa rin po ako sa inatasan ni Lord para sagipin po yung mga buhay na nilikha niya. Kasi para sa akin po, pinapalagaan ko po talaga yung mga buhay na nilikha niya. Kasi di ba po, kasama po sa utos niya na dapat pahalagahan po natin lahat ng nilikha niya, lalo na po yung mga may buhay, kagaya po ng mga hayop. Last year po yung Pasko, actually isa pa lang po yung dog ko, si Pau Pau. Then ngayong Paskong darating, parang sobrang thankful po ako kasi aside po sa family ko, nadagdagan pa po ng mas madami pa. So mas masaya kasi nga 'di ba ang Pasko ay araw po ng pamilya at bigayan. So ngayon sila pong kasama ko sila sa Pasko ngayon, nakakatuwa kasi kahit maraming gastos, ang mahalaga magkakasama po kami. And hinihikayat ko rin po lahat ng tao na mag-alaga or mag-adapt din po ng dogs kasi
kumbaga dito kasi sa mundo, isa rin po sila sa loyal. Kumbaga kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, kahit masama ka, mabait ka, hindi ka nila iiwan, lagi sila dyan sa tabi mo. So lahat po, sana nang may buhay, hindi lang kagaya ng aso, kagaya ng mga pusa, sana pahalagahan din po natin. Kasi di ba po ang Pasko, naniniwala man ako na isa-celebrate natin yung kaarawan ni God. So syempre, parang ako po, parang isa na sa regalo ko sa kanya na pahalagahan po yung mga binigay niyang buhay. Kagaya po sa mga dogs ko. Kasi kagaya po ng buhay ko and yung mga blessings na dumadating sa akin, kumbaga parang binabalik ko lang po lahat ng kabutihan niya na binigay sa akin para po sa kanya. Feeling ko po responsibilidad natin pangalagaan yung mga hype sa mundo kasi kaya nga tayo binigyan ng ganitong strength or yung lakas para magampanan natin o mabigyan din natin ng magandang gawain kay Lord.